Ngayon ay ika-22 ng Mayo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 6 na water dams sa Visayas nasa critical level na. 8 major dams sa Luzon nagsimula ng bumaba mula sa normal level. Higit 4,600 na bagong kaso ng HIV na itala nitong unang quarter ng taon. Senador Bato de la Rosa, itinuturing na pugante ng DOJ at OSG. Sierra Madre, ininspeksyon ng Kamara. 8,300,000 halaga ng iligal na droga nasabat sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, Cybercrime and Investigation and Coordinating Center o CICC nag-file ng kasong kriminal at administratibo laban kay Attorney Harold Respicio na siyang Vice Mayor ng Reyna Mercedes sa Isabela. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nag-file ang CICC ng kaso laban kay Respicio sa NBI at kanila naman itong ifa-file sa Department of Justice. Ang mga posibleng kaso laban kay Respicio ay inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, and unlawful utterances sa social media. This is in connection with the case to be filed against Attorney Harold Respicio, Vice Mayor from Isabela, for his behavior sa social media. So, ang tinitingnan nating kaso rito is inciting to seditions, rebellion, and unlawful use of means of publications, unlawful utterances. So ang nag-issue ng complaint affidavit, ang nag-execute is no other than Aboy Paraiso. And of course, with the support ng ating USEC Precious Hipolito. No? So, yun lang. Nag-file sila sa amin, we will do the investigation and case build that, and eventually, we'll file it to the Department of Justice for proper disposition. Ayon naman kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, sa pakikipag-ugnayan ng Presidential Communications Office, kanilang patuloy na babantayan ang mga saloobin online kung saan may mga pag-uudyok para magalit sa pamahalaan. The execution ng aming usapan at ng aming kasunduan ng ating Presidential Communications Office that we would now monitor yung mga behavior online po, lalong-lalo na yung mga utterances at saka yung mga pag-uudyok sa mga kababayan natin na mag-take up ng arms at mag-udyok ng damdamin ng ating kababayan na magalit sa ating pamahalaan at gumawa ng karahasan. Uulitin ho namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Sa ibang balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng higit 4,600 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa nitong unang quarter ng 2026. Mas mataas ito ng 9% kumpara sa naiulat noong nakaraang quarter noong nakaraang taon. Mahigit 4,300 sa naitala ay mga kalalakihan, habang higit 200 naman dito ang mga kababaihan.
Ang mga edad ng bagong naiulat na kaso ng HIV ay mula sa 2 taon hanggat 77 taong gulang. Sa huling tala nitong Marso, tinatayang nasa 288,000 ang mga individual na may HIV sa Pilipinas. Patuloy naman ang panghihikayat ng DOH sa publiko na magpa-test sa mga sertipikadong laboratorio at nagpaalala rin itong may libreng gamutan sa mga accredited HIV treatment hub sa bansa. Sa iba pang balita, bunsod ng patuloy na matinding init ng panahon sa bansa, apektado rin ang mga water dam sa Luzon at Visayas na posibleng makakaapekto sa supply ng tubig. Naiulat na kasalukuyang nasa critical na level na ang mga dam sa Western Visayas kabilang ang Barotac Viejo River Irrigation System, Panakuyan RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipuluan Dam, Solong Dam at Mambusaw RIS Dam. Habang 8 major dam naman sa Luzon ang kasalukuyang nag-uumpisa ng bumaba mula sa normal na level nito. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng hakbang ang National Irrigation Administration upang matulungan ang parehong sakahan at mga magsasaka mula sa epekto ng tagtuyot. Dumako po tayo sa ating ulat panahon. Kasalukuyang nakakaapekto ang TRAF o Extension ng Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng pag-ulan sa Caraga at Davao Region. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dulot ng localized thunderstorms. Habang mananaig pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa Luzon at Visayas dahil sa easterlies, ngunit may tsansa ring bahagyang pagbuhos ng ulan. Samantala, naitala naman itong Huwebes ang tinuturing na pinakamataas na heat index ngayong taon na pumalo sa danger level 51 degrees Celsius na naramdaman sa bayan ng Cuyo, Palawan. Susunod sa News Force. Senator Bato de la Rosa itinuturing na pugante ng DOJ at OSG. Sierra Madre ininspeksyon ng Kamara. $8.3 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.